Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pong feeling close. Ako po si Ka-Coffee at ito na ang political updates ngayong araw. May feeling close, Ka-Coffee, kay Donald Trump, ang bago pong President-elect ng Estados Unidos. Walang iba kundi si Bato de la Rosa. Oy, kumpare niya raw yan, Ka-Coffee. Biglang naging kumpare, paano yan? Nag-anak din sa binyag. Nag-anak sa pinyag, nag-anak sa kasal, nag-anak sa kumpil si Donald Trump at ninong din doon si Bato de la Rosa. Kaya tinawag niya itong kumpadre. At nako, mukhang gagamitin agad ni Bato itong si Donald Trump para magkaroon ulit ng US visa. Ay dinaig pa si PBBM. Si PBBM hindi feeling close Presidente na yan ng Pilipinas, hindi feeling close. Pero itong si Bato, senador pa lang yan, feeling close na kay Donald Trump. Pero binura, Ka-Coffee Teka, i-double check natin kung totoong binura. Nakita ko kasi ito kanina, Ka-Coffee. Post to ni Bato de la Rosa. Pero pag check ko ngayong gabi, wala na yung post. Burado na. Buti na lang may lumabas na article. At nakunan doon sa article na yan. Tignan mo, nanalo na kasi si Donald Trump Punta kayo sa Facebook page niya. Bato de la Rosa. Ang last post niya 2 days ago. Kanina may nakita tayong post tungkol sa kanyang kumpadre. Wait lang, baka hindi pa naman binura. Dalawa kasi account ito Wait lang 21 minutes ago. 3 hours ago. Ayun, dito pa pala sa isang account niya. Para makita niyo mismo yan. Yan yung post ni Bato. Bato de la Rosa. Sige, basahin ko sa inyo, Ka-Coffee. Legit yan official site ito. Naka blue check po yan. Sabi niya, my compadre is winning the polls 8 hours ago ito. Nanalo na po. I think I can visit the US of A again. Let's go, Republicans. So, hindi na pa pala nabubura itong post na ito. Biglang naging feeling close. Compadre niya raw itong si Donald Trump. Paano niya naging compadre yan? Naku po. Sige, basahin natin, Ka-Coffee. Magkaka-visa na siya. Bakit? Wala bang visa? And as if naman, willing siyang pumunta ng Estados Unidos. As if naman, interested siyang lumabas ng bansa. Except sa China. Mamaya, arestuhin na lang siya ng ICC. Arestuhin na lang siya ng Interpol. Bakit siya lalabas ng bansa? Isusugal niya ba yung kanyang kalayaan para pumunta sa Amerika? O sige, maganda nga yan Issuehan siya ulit ng US visa Total, feeling close naman ito kay Donald Trump. Issuehan siya ng US visa para kapag na-issue na siya, nasa Amerika na siya, arestuhin siya ng ICC. Mapabilis ang buhay niya dyan. Magkaka-US visa na uli? Question mark. Headline po yan ng Politico.com. Bato de la Rosa eager to visit America under kumpadre Trump. Ano ba ibig sabihin ng kumpadre? Isa lang naman ang meaning ng kumpadre dito sa Pilipinas, 'di ba? Kumpare. 'Di ba? Yung anak mo posibleng inaanak ng tao na 'yo, kaya tinatawag mo siyang kumpare. 'Di ba? Yun naman ang ways para maging kumpare mo siya, unless may ibang meaning si Donald Trump ng kumpare. Senator Ronald Bato de la Rosa is looking forward to visiting the United States amid the looming victory of Donald Trump in the elections. Tapos na ito, 8 hours ago kasi ito. De la Rosa talked about his potential US trip as he threw his support for the presidential bid of his compadre, Trump. He is apparently hoping that the Trump victory may just be the key to having his visa restored. Diba? Napaka-user-friendly, Nakapwesto yung kaibigan mo, i-restore mo naman yung US visa ko. Ganun ba yun? Tama ba yun? Palakasan? Nako, mukhang lumalabas ang totoo na ganyan talaga ang attitude ata talaga sa totoong buhay. Palakasan. Parang ano lang yan O yung kumpare mo, yung kaibigan mo, nakapwesto, uunahin mo na ako. Nako, ayaw natin ng ganyang kultura. My compadre, sabi niya, my compadre is winning the polls. I think I can visit the US of A again. Let's go, Republicans. Sabi po niya sa isang Facebook post. The former US president had already claimed victory as he was nearing the 270 electoral votes required to secure the presidency. The Republican candidate vowed to fix everything, thanking voters for their support. Actually, marami pa nga mga nagkakalat na fake news, Ka-Coffee na kesyo sinasabi nila, dapat daw kabahan si PBBM. Tumatatawa ka kabahan daw si PBBM dahil babalik daw si Digong. Dahil si Digong daw at si Donald Trump, very close daw po yan. At love na love daw po. Yan na naman kayo Feeling na naman kayo
love na love daw po ni Donald Trump itong si Digong. So makakabalik daw po si Digong. Kundi ka ba naman oo. Paano makakabalik yan? Sa konstitusyon natin, walang re-election. Hindi ka pwedeng ma-re-elect bilang presidente. Isang beses ka lang pwede maging presidente. So, ang pangarap nito mga DDS, hindi ko alam kung anong uneducated ba ito. Nakabahan na raw po itong administrasyon na yan. Mag-exit plan na raw po itong administrasyon. Dahil si Donald Trump na ang nakaupo. Seryoso ba kayo dyan? At ibabalik si Digong. Paano ba ibabalik yan? Anong paraan? Pwede siya makabalik bilang vice presidente na lang. Pero presidente, never na makakabalik yan. Marcos Jr. congratulates Trump on projected win in the US elections. Sasabihin nila, si PBBM feeling close, kinongratulate si Trump. Kumakampi sa Amerika. Ever since naman yung leaning natin towards America dahil hindi tayo naagawan ng teritoryo as compared to China. Alam nyo naman ka-coffee na America at China medyo talaga hindi magkasundo yan. Nung panahon ni Digong, very close tayo sa China. Kaya namayagpag yung mga pogo na yan at galit siya sa Amerika. Tapos sabi nila very close daw. Ay nako, ewan ko sa inyo dyan. So nagpahatid na po ng pagbati. Sana si Bato pa na una magbigay ng pagbati. O baka si Digong pa. Sabi pa nga nila hindi pa nakaka-move on. O may hangover pa ng presidency itong si Digong kaya feeling relevant. So sige, magpadala na sila ng text message directly kay Donald Trump ng kanilang congratulatory message. Total, feeling close naman sila dyan kay Donald Trump. Sige, dito muna tayo kay PBBM. Dahil naghatid na po ito ng mensahe ang ating presidente. Nasa headline po yan ng ABS-CBN kung saan po kinongratulate ng ating presidente ang President-elect ng Amerika. President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday congratulated presumptive United States President Donald Trump. Ito po ay kanyang pagbabalik ka-coffee dahil nauna po itong nanungkulan noong 2016 at ito nagbabalik. Following his projected victory in the US presidential elections. Ang bilis lang din kasi ng proseso ng eleksyon dyan sa Amerika. In a statement, he said, "What the American people triumph, which showed the world the strength of American values." Actually, ang sinasabi din naman ka-coffee ng mga analysts, particular po yung ambassador natin dyan sa Estados Unidos, na hindi naman makakasama sa ekonomiya ng Pilipinas o sa relasyon ng Pilipinas itong pagkapanalo ni Trump. Ito lang mga DDS lang na to na ewan ko kung anong assumptions ang gusto nilang palabasin na kabahan na daw po si PBBM sa pagkapanalo ni Trump dahil mas favorable daw ito kay Duterte. Hindi ganyan ang mga gobyerno. Ang mga world leader, hindi lang yan nakasandal o hindi yan close sa isang tao lang. Close yan sa gobyerno. Nagigets nyo yung punto ko ka-coffee? Hindi yan sa kay Digong lang, kundi sa gobyerno ng Pilipinas. Kung maganda man ang kanilang relasyon na hindi natin alam, dahil yan, presidente siya ng Pilipinas, hindi dahil siya si Digong. Nagigets niyo yung point ko, ka-coffee? Hindi tao ang tinitingnan dito, kundi gobyerno. The president noted that he looks forward to working with the soon-to-be president on various issues, and I quote, that will yield mutual benefits to two nations with deep ties, shared beliefs, common vision, and long history of working together. O kayo mga DDS ang kabahan na dyan. Kasi mga pro-China kayo mga DDS O kabahan na kayo dyan. O looking forward si PBBM na makatrabaho pa. O magkaroon pa ng mas malalim at ipagpatuloy pa ang partnership ng Pilipinas dito sa Amerika. Di ba gusto nyo China mga DDS? Punta kayo ng China. O yan, dapat kayo ang kabahan dyan. Hindi si PBBM ang kabahan. I am hopeful that this unshakable alliance, hindi nyo raw po matitinag itong alyansa na to, tested in war and peace, will be a force of good that will blaze a path of prosperity and amity in the region and in both sides of the Pacific, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Marcos Jr. also described the Philippine-US ties as a durable partnership, which the Philippines is fully committed to, saying that the relationship is founded on shared ideals, freedom, and democracy. Hello, mga pro-China! Kala nyo magtatagumpay kayo? I have personally met President Trump as a young man, so I know that his robust leadership will result in a better future for all of us. Congratulations, President Trump, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos.
Ano masasabi nyo dyan? Nagkita na raw po ng personal. Pero pinagmamalaki ba ni PBBM yan? Binabrag niya ba yan sa kanyang Facebook page o kung ano man yan tulad ng ginagawa ni Bato? Na may patawag-tawag pa na kumpadre. Inunahan pa talaga si PBBM. Mas feeling close pa talaga itong si Bato kay Donald Trump. Kumpadre daw. Si PBBM, bata pa lang si Trump. Mas bata-bata pa siya sa edad niya ngayon. Nagkita na sila personally. Pinagyayabang ba ni PBBM yan? Trump 78 defeated US Vice President Kamala Harris after one of the most hostile campaigns in modern US history. Actually, sa totoo lang, sa pagmamonitor din natin sa politika dyan sa Estados Unidos, wala talagang laban si Kamala, si panlaban ng Democrats, ka-coffee. Wala naman talagang laban yan, lalo na si Biden, di ba? Kaya nga nagpalit yan ng kandidato kasi originally wala naman talaga sa plano yan eh. Nagkataon lang, wala talagang pag-asa nitong si Biden. So, naghanap-hanap ng medyo kahit papaano mas malakas kay Biden. Pero wala pa rin, no much pa rin ito kay Donald Trump. Hindi natin sinasabi na pro-Donald Trump tayo, ka-coffee, no? May mga instances din na hindi natin gusto yung kanya mga polisiya. Pero reality-wise, wala talaga, walang laban dito kay Donald Trump. His apocalyptic warnings about immigration and championing of isolationism found their mark with voters battered by the post-COVID economy and eager for a change from the Biden years. Ang pinupula kasi ka-coffee ng ilan din, ng ilang mga critics, ng ilang, di ko alam, maraming nakikinig sa atin dito, mga taga-Estados Unidos, no? Yeah, correct me if I'm wrong, pero may pagka-selfish daw kasi si Donald Trump, no? Yung paghihigpit sa borders na parang America first, which is maiintindihan mo rin naman parang sa Pilipinas, no, Filipino first. Yun nga lang hindi masyadong friendly sa mga banyaga na gustong mahanap ang kanilang greener pastures diyan po sa Estados Unidos. Yan yung isa sa mga criticisms na parang may pagka-selfish daw. Hindi ko alam kung selfish yung term dyan, pero ganyan yung kanilang description dyan. But on the other hand naman, kung titignan mo yung perspective, bansa niya yan, Amerika yan di ba? So ang mga gagawin niya para sa benefits o para sa kapakinabangan ng kanyang bansa, which is also applicable sa iba't ibang bansa. Tayo muna, para sa Pilipinas, no, Pilipino muna. Ganon din kasi ang kanyang prinsipyo. It's just that, yung mga immigrants, yung mga nagdanais sa mga banyaga ka-coffee na dyan manirahan, mag-migrate dyan sa Estados Unidos, medyo mas maghihigpit sila ng borders. Yan lang sa mga noted, no, ng mga komento ng mga netizens dyan. Anyway, kung ano man yan ang kanyang polisiya, gobyerno nila yan, decision nila yan, hindi tayo pwede manghimasok dyan, and even our president, and even our government, wala tayong karapatan manghimasok sa kanilang polisiya. Pero ang pinapanindigan dito ni PBBM, mananatili po yung ating matibay na ugnayan. Sa pagitan po yan ng gobyerno, hindi ng tao. Sa pagitan po yan ng gobyerno ng Amerika at ang gobyerno ng Pilipinas. In the first place, may mga treaty tayo, may mga kasunduan tayo with the United States. Sa mga nagsasabi na kabahan na si PBBM dahil si Donald Trump lang nanalo at may babalik na si Digong, hindi totoo yan. Fake news yan. Gawa-gawa lang ninyong kwento yan. Gawa-gawa lang ninyong istorya yan. Dahil di man makakabalik na si Digong sa pagka-presidente, wala tayong re-election. Ayaw nyo nga baguhin yung konstitusyon Simpleng paggalaw sa ating konstitusyon, ayaw nyo. Tapos gusto nyo ibalik si Digong. Hello? Nag-iisip ba kayo ng tama? O siya, sige. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? At hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuhin na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Kung kayo naman po ay nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, dyan po sa baba, click nyo lang po yung subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, kayo magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye.